Time check mga kamag-anak, 11:43 na. Time check mga kamag-anak, 1:13 AM na. Ayan. Hello mga kamag-anak, magandang hapon sa inyo. Ngayon nga ay pumunta tayo dito sa Tumana sa maisa ni Kuya Jason para bisitahin yung kanyang mais, no. So bali pipitasin na to mamayang gabi. So kaninang madaling araw binawasan na yung konti nito dahil nga may pinitas kaming mais kanina na medyo mabutas yung mais, kaya ang nangyari mga kamag-anak ay kinulang sa pangarga, kaya binawasan na natin para mapuno yung elf at masulit yung biyahe. So ang variety nito mga kamag-anak ay Sweet Fortune ng Ramgo Seeds. So tara, silipin natin. Let's go! So ayan mga kamag-anak, tinanggalan natin ng konting dahon yung mga nasa bungad para makita nyo yung size ng mais, ayan, kung gaano kalalaki. Napaka-solid nito mga kamag-anak. At palagay ko magsiset to ng record dito sa lugar namin na pinakamaraming nakuhang primera ngayong season. So, ayun nga mga kamag-anak yung kadugtong yan paglampas nung talbusan. So pare-parehas naman mga kamag-anak yung size nung mais na to, no. Mag-aalas 11 nga ng gabi mga kamag-anak nung ako'y pumunta dito sa may ponduhan. Medyo naging maputik nga lang mga kamag-anak yung mais dahil nga umulan bago tayo mag-harvest. Sa sobrang lalaki nga ng mais na to mga kamag-anak ay sinabihan ko at biniriw ko yung mga kasama natin dito na wag na nilang tinurin kasi nga puro malalaki naman talaga. Kumbaga napaka-konti ng segunda at saka nung buraot. Pwede na nga irekta bilang to tapos italsik na lang yung maliliit. Nung nakaraan kasing nagpaanin si Kuya Jason mga kamag-anak nung kanyang mais marami yung reject, kaya ang sabi niya noon sa susunod mas pagbubutihin ko. At ito na nga mga kamag-anak yung naging resulta. Alam nyo ba mga kamag-anak na ito ay 3 kilo at 1/4 lang. At ang nakuhang primera nito mga kamag-anak ay 14,000 piraso yung malalaki. 1,000 lang yung segunda o yung pangalawang malaking bunga at 300 lang yung buraot mga kamag-anak. Ganun siya kaganda. Sa unang pataba nga mga kamag-anak, ang ginamit ni Jason ay itong urea with zinc at hinalo niya sa tripling 14. At nakadalawang spray nga lang siya mga kamag-anak nung maliit pa yung kanyang mais. Kapag umabot na yung ating mais mga kamag-anak ng gatuhod pataas hanggang bago mag-ulay, ang ginagamit na nila dito ay yung Proclaim na ihinalo sa may white sand. 12 to 15 kilos ng white sand sa isang Proclaim. Tapos yan mga kamag-anak yung ilalagay mo dun sa ubod ng mais or sa may talulo dun sa nilalabasan ng mga bagong dahon. Ibubudbud mo siya dun. Pagdating naman sa pag-i-spray mga kamag-anak may ginagamit kami ditong ibang brand ng gamot na hindi available sa market. Kaya ang maipapayo ko na lang sa inyo, kung may Exalt dyan plus Brodan, paghahaluin nyo o kaya yung Exalt ihahalo sa may Simbus. Bali nung mag-ulay na nga yung mais na to mga kamag-anak, hanggang makaani ay isang beses lang nag-spray si Kuya Jason. Kung napanood nyo nga mga kamag-anak yung nakaraang kong vlog or yung ni-reels ko kung paano i-maintain yung buhok ng mais, kung paano hindi masira yung uso, ganun lang din yung ginawa nila. Kumbaga mga kamag-anak, sa halip na bote ng mismo yung gamitin, yung pang-spray sa buhok yung ginagamit niya. Once na lumabas na yung ulay at manika ng mais mga kamag-anak ay ginagamitan namin ito dito ng foliar fertilizer. Kung hindi Ferticay ay yung Yield Master. Yung pag-a-apply nito mga kamag-anak, ako ang ginagawa ko ay sinasabay ko sa pag-i-spray ng insecticides. Ganun din mga kamag-anak, kapag maliit pa yung mais mula maliit hanggang bago mag-ulay, ginagamitan ko naman yan ng Florida Green na foliar fertilizer. At sa mga nagtatanong mga kamag-anak ng fungicide na pwedeng gamitin sa mais, si Kuya Jason ay gumamit nitong Armure. Sa pagpapatubig naman ng mais mga kamag-anak, lalo na pag namunga, si Kuya Jason mga kamag-anak ay nagpapatubig 1 beses kada 1 linggo. Nung hinarbis nga yung mais ni Kuya Jason na to mga kamag-anak ay 753 lang yung inabutan niyang presyo. Pero ganun pa man mga kamag-anak ay humigit pa rin ng konti sa 100,000 yung pinagbilan nito. Dito sa lugar namin mga kamag-anak, so para ito yung may pinakamagandang inani, no, kahit na medyo mababa yung natapatan na presyo. Paano pa kaya mga kamag-anak kung natapat sa 8 or sa 9 yung presyo per piraso, no? At kung ikaw nga kamag-anak ay nakarating na sa part ng video na to at nagustuhan mo yung ganitong klase ng mga video, ay huwag niyo po kalimutang mag-follow at mag-share para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga i-upload. Maraming salamat po sa panonood mga kamag-anak. Paalam!